Ryan! Last year, ang dami na nating mga EV buying guide. Kaya kapag nag-search ka ng Real Ryan EV, lalabas na lahat ng electrified related episodes natin. Maintenance cost, actual tipid tips versus ICE, mga dapat paghandaan kung bibili ka ng BEV, point system ng hybrids at ng pure electric na kotse, pros and cons, misconceptions tungkol dito at kung ano-ano pa. At yung pinaka-recent na video natin na kung okay ba bumili ng electrified vehicles sa oil crisis. Kung meron ka dyan gustong mapanood, again, search Real Ryan EV sa YouTube para sa mga yan. Diba, ang content ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa viewers. Minsan, to promote critical thinking. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. By the way, may support Real Ryan stickers na rin pala tayo. Kaya kung gusto mo mag-represent ng pinaglalaban natin, andito lang yung link sa video. At sa episode na to, sasagutin naman natin ang tanong na okay pa ba bumili ng gas or diesel na kotse, yung hindi electrified. Usually, every time may oil crisis, dyan nagkakaroon ng different way of thinking. Alam mo naman, kapag nasa desperate situations, desperate measures rin ang katapat. Kwento ko na lang rin. Noong 1970s, nagko-oil crisis rin ang mundo. At mas grabe pa noon. Times 4 ang presyo, 400% increase. At nag 100% increase pa after, bago matapos yung crisis. Take note iba pa ang halaga ng pera noon sa ngayon. At kung ipapantay natin, kung galing tayo sa 55 pesos, imagine mo, mga nasa 220 pesos mahigit sa panahon ngayon. Tapos, nag 400 pesos bago natapos. Parang ganun. Lupit, di ba? At noong mga panahon na yon, doon nagkaroon ng opportunity ang mga Japanese cars. Kasi, noong mga panahon na yon, maliit ang tingin sa kanila. Mas maliit na sasakyan, mas maliit na makina, na ang hinahabol ay fuel efficiency at reliability. At kung curious ka, noong mga panahon na yon, mas kilala ang mga American at German car brands. Kaya tanda ko pa kwento ng lolo ko, nakatatlong Beetle siya noong 1960s. At nung special pa nga daw nun, walang radiator at nakakaakyat ng Bagyo. Sa tatay ko naman, Ford. Yung mas malaki at mas macho yung makina. Tapos, wala pa yung found on road dead or fix or repair daily na pansag sa kanila ngayon. Kumbaga, sila pa yung mga matatag na brands. At nung 1980s, after ng oil crisis, tsaka na daw sila nag-Japanese brands tulad ng Toyota at Mitsubishi. Kaya kung titingnan naman natin sa oil crisis na pinagdadaanan natin ngayon, etong 2026, dito naman nagkaroon ng opportunity yung mga Chinese, Vietnamese brands na ang bit-bit ay mga electric vehicles. Kaya yung two greatest questions ngayon ng mga car buyers, kung okay ba bumili ng XEV, yung mga electrified, at kung okay pa ba bumili ng degas o diesel na kotse ngayon. Nasagot na natin yung isa. Itong isa naman. Ang short answer natin dyan, oo. Explain ko sa inyo bakit. Actually, itong sagot na to, hindi to masasabi sa'yo kahit mag-AI ka. At kung nag-AI ka na, malamang puro generic na sagot rin ang makukuha mo. Tulad ng refueling speed, convenience, easier repairs, no range anxiety, better resale value, etc. etc. Yung mga sagot na alam mong binobola ka lang. Pwede nga tayo mag-reason out kagad sa mga yan. Pero masyadong hahaba na tong episode na to. Pa-comment naman ng hand up emoji kung gusto mo ng Real Talk series mula sa atin tungkol sa mga electrified vehicles. Yung mas madiinan. Okay, kung matagal ka na nakasubaybay sa videos natin, ayaw natin magbigay ng background. Kasi ayaw nga natin magka-bias kayo sa akin dahil kesyo ganito ganyan tayo. Yung tipong maniniwala ka na lang kasi ako nagsabi dahil eto ganyan ako. Ultimo nga edad ko, hindi ko sinasabi kasi baka isipin pa ng iba dahil may edad na ako, matik na mas maalam. 'Di ba? Tingnan nyo na lang yung mga binabasag kong mga tips ng mga vloggers na car expert kuno. Pero push start o kaya naka-overheat daw ang transmission sa paglagay sa neutral o sirain daw yung bago. Wala naman sense, di ba? Pero maraming naniniwala kasi daw mekaniko, engineer, shop owner, marami na daw natulungan. In short, puro background pero kamote tips, di ba? Kaya dito sa atin, sa may sense lang tayo. Anyways, pagbigyan nyo ako kasi itong masasabi ko ay kung nasa automotive industry ka or kung nakatutok ka lang talaga, siguro, tsaka lang magkaka-observations na tulad nito.
Ang mga internal combustion engines, yung mga non-electrified na kotse, yung mga regular na gas o diesel, nasa peak ng kanilang technology sa panahon ngayon. Tingnan mo to 1990s, naging fuel injection, may ECU na. Umpisa na yung electronically controlled. 2000s, direct injections na. Mga drive-by-wire, paggamit ng turbo. 2010s, thermal efficiency. Small engines, tapos naka-turbo. 2020s, advancement naman para sa emissions and efficiency. 'Di ba? Nasa peak na ng kanilang technology. Proven na kumbaga. Hindi ka magkakamali. Halos 40 years na in the making kung asan ngayon. Kaya kung tatanungin kita, may narinig ka na bang ICE graveyard? Wala pa naman, 'di ba? Pero may EV graveyard ka nang narinig. Teka, hindi ko sinasabi na walang nadjujunk na ICE May end of life rin ang mga ICE. Ito kasi, yung mga EV na nasa EV graveyard, mga pre-pandemic models lang na mga sasakyan yon. Mga nasa minimum ng 6 years old to 10 years old na model pa lang, nasa graveyard na. Kung isipin mo, medyo bago-bago pa yun, 'di ba? Kaya kung bibili ka ng non-electrified, pwede natin masabi na mas assured ka sa binibili mo. As of now, mas tumatagal pa, 'di ba? Marami ka pang nakikitang mga kotse na 1990s, 2000s, 2010s na alam mong more than 10 years na mga yon. Kaya kung bumili ka ngayon, pwede mong masabi na mga more than 10 years mo rin magagamit yung kotse na yon. Ito mga fun facts. Yung mga compact cars na small displacement ngayon, kaya ang 20 kilometers per liter levels. Tapos yung diesel, ito pa rin talaga yung ideal na engine pag may hinahatak. Kaya kung okay pa ba bumili ng gas or diesel na kotse, para sa akin, oo. Yan yung take ko. Ano sa'yo? Tingin mo ba okay pa ba bumili ng gas or diesel na kotse ngayon sa Pilipinas? Gusto ko marinig ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa na-subscribe, baka naman para parati kang updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong! O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.